Olivia's POV. Pawisan at pagod ang nahiga ko sa malamig na semento. Katatapos pa lang namin ni Deo na mag-sparring at pakiramdam ko ay mas mahina na ngayon ang katawan ko kaysa sa dati dahil matagal na akong hindi nakakapag-ensayo. Tubig? Alok sa akin ni Deo. Saturday ngayon, kaya nakapag-day off ako. Ngunit bago ako umalis sa bahay ni na Gabriel, ay binilinan ko to na kung gusto niyang umalis, ay bahala to sa buhay niya. Pagkatapos na nangyaring insidente nung tumakas to sa akin, ay hindi ko pa to kinakausap hanggang ngayon. Nakakapagod ang maging bodyguard ng isang katulad ni Gabriel. Kung talagang ayaw nito sa akin, bakit hindi nito kulitin araw-araw ang ama nito para palitan o paalisin ako sa trabaho ko? Hindi ganyan pinapahirapan niya ako para kusa ako mag-resign? Kahit alam naman nitong hindi yung mangyayari. Ngunit sino kaya ang taong may malaking galit sa binata para paulit-ulit ng pagtangka ang paslangin? Tama kaya hinala ko na isa sa mga naging fling si Gabriel ang nagpapapaslang rito? Thanks. Sagot ko nang abutin ko ang tubig. Ang laki na naging improvement mo pagkatapos mag-training sa ibang bansa. Kaya mo na akong patumbahin ngayon. Nakangiting puri ko sa kaibigan. Hindi lang nakafocus sa sparring natin ang isipan mo, kaya kita natalo. Naiiling na sagot ni Deo bago uminom ng tubig. Kamusta na palang amo mo? Napabuntong hininga ko bago sinagot ang tanong niya. Heto, palaging pinapasakit ang ulo ko. I believe you can tame that playboy. Makikita mo balang araw ay magiging sunod-sunuran siya sa'yo. Pagbibigay ni Deo ng positive na opinyon, hindi ako nagkomento sa sinabi niya at bahagya lamang ngumiti habang napapailing. Malabo yatang mangyaring sinasabi ni Deo, ngunit hindi ko nalang to kinontra. Nang makapagpahinga na kami, ay nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na ako sa bahay namin. Nanlalagkit na kasi ang pawis ang buo kong katawan, kaya gusto ko na maligo. Gusto ko ng hot shower sa mga oras na to. Pagkarating ko sa bahay namin, ay nakadama ako ng lungkot. Napakalaki at napakatahimik ng bahay namin. Hindi katulad noong nandito pang mga magulang ko at nag-iisa kong kapatid na sobrang ingay. Ngayon pakiramdam ko ay nag-iisa lang ako sa mundo. Tila gusto kong pagsisihan na hindi ako sumama sa mga magulang ko na mag-migrate sa ibang bansa at piniling manirahan mag-isa sa bahay na to. I miss my whole family. I miss the time na masaya kami nagkukwentuhan habang nakaupo sa sofa. I miss the time when we eat together. Minsan ibibisitahin ko sila sa ibang bansa para naman makapagbanding ulit kami. Maya-maya pa ay umakyat na ako sa kwarto at nagbabad sa jacuzzi. Pagkatapos kong maligo ay nabilis kong pinatuyo ang buhok ko at kaagad humiga sa kama para matulog. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog. Basta na magising ako ay madilim na sa labas. Ipinasya ko na lang na bumalik na sa bahay ng mga Villatore at baka maisipan ni Gabriel na umalis na naman na walang kasamang bodyguard. Tamang-tamang pagdating ko sa mansyon ay naabutan ko ang bihis na bihis ang binata. Tama lamang ang dating mo, Olivia. May lakad tayo. Anito sa akin. Aba, himala yata. Nakusan niya kung isasama ngayon sa lakad nito. Anong nakain nito? Saan ang lakad natin, Mr. Villatore? Tanong ko habang sumusunod rito palabas sa mansyon. Inibitahan akong kumain sa labas ni Mitch. And since malalaman mo rin naman at masusundan mo ako kung nasan ako, ay mas mabuting isama na kita. Mabilis itong sagot. Mabutit alam mo. Mahinang bulong ko sa aking sarili. Wala kaming kibuan habang papunta kami sa restaurant kung saan magkikita to at ni Mitch. Mukhang bagong girlfriend na naman ito. Hay nako, siguro umiiyak ngayon si Jessica dahil inabot lamang na linggo ang naging relasyon nito kay Gabriel. Bilib talaga ako sa binata. Hindi na nga to masyadong lumalabas ay nakakahanap pa rin ng bago na bibiktima. Maya-maya ay bigla kong napahawak sa akin dibdib nang tila naramdaman ko ang munting kirot. Hindi ko alam kung para saan yon, ngunit naisip ko na siguro nasasaktan ako para sa mga babaeng naging biktima ng aking kakisigan, ng binata, at sa mga magiging biktima pa nito.
Maitatanong ako sa iyo, Olivia, at gusto kong sagutin mo ko ng totoo. Anito sa seryosong tinig. What is it? Kung hindi kita bodyguard, or kapag hindi na ba kita bodyguard, posible ba magkagusto ka sa akin? Tanong nito na bahagya pang lumunok na tila ba kinakabahan sa magiging sagot ko. Hindi. Mabilis at prangka kong sagot rito. Ewan ko anong naisip nito at tinanong niya ako ng ganyan. Biglang nagtiim ang mga labi ng binata at humigpit ang pagkakahawak sa manibela nang marinig ang sagot ko. Wala akong pakaalam kung hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Basta nagsabi lang ako ng totoo. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako magkakagusto sa isang playboy. Kaya talagang hindi ang sasagot ko rito. Dahil isa akong playboy? Dahil katulad ako ng ex-boyfriend mo? Paano ko malaman mo na may dahilan kung bakit ako ganito? Magbabago bang paningin mo sa akin? Nito. Anong dahilan mo sa pagiging playboy? Nag-e-enjoy ka magbilang ng mga babaeng nababaliw sa'yo at pinapaluha mo? Hindi eh. Pinagdugtong-dugtong kong sagot sa mga tanong nito. Hindi ko na alam kung ano naging reaksyon ni Gabriel dahil itinuon ko na sa labas ng bintana ng aking paningin. Napakawalang kwenta ng ex-boyfriend mo. Mariing sabi ni Gabriel. Bakit? Hindi magbababa. Pwede bang wag natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan na wala namang kinalaman sa aking trabaho? Hindi ako nagiging comfortable sa topic na yan. Putol ko rito sa nais pa nito ang sabihin. Bakit ba pinag-uusapan namin ang bagay na yan? Samantalang heto nga at papunta kami sa bagong girlfriend nito. Pareho sila ni Larry. Anong pinagkaiba nilang dalawa? Wala. Mas malala pa nga yata si Gabriel kaysa sa ex-boyfriend ko. Pasalamat ako at hindi na muling nagsalita pa ang binata. Nang huminto ang kotse sa tapat ng isang resto bar, ay mabilis nang bumaba mula sa sakyan at tila biglang uminit ang dugo dahil padabog ang ginawang pagsasarado nito sa pintuan ng kotse. Hindi ko na lang pinansin ang ginagawa nito at sumunod na lamang rito sa loob ng resto bar. Malikot ang mga mata ko habang papasok kami sa loob ng resto. Baka kasi sinusundan lang kami ng mga tao nagtatangka sa buhay nito, kaya kailangan ko maging alerto. Mag-iba ka ng mesa. Huwag kang sumama sa mesa namin. Nakasimangot na utos ito sa akin nang makita nito ang kadate nito. Hindi ko sinagot ang sinabi niya. Sa halip ay naupo ako sa bakanting mesa na nakatabi lamang ng mesa ng dalawa. Lihim akong napaismid. Sa tingin ba niya, ay gusto ko maupo sa iisang mesa kaharap sila? Lakas ng tama nito? Order niyo po, ma'am? Magalang na tanong ng waiter na lumapit sa akin. Isang baso na malamig na pineapple juice lang? Mabilis kong sagot habang pasimple kong iginagalang aking paningin sa paligid. Dumako ang paningin ko kay Gabriel at sa babaeng kasama nito. Muli akong napaismid nang makita ko na tila kilig na kilig ang babae habang nakikipag-usap sa binata. Ang saya mo, girl. Isang linggo lang din ang itatagal ng relasyon nyo. At hindi ko nga alam kung masusundan pa nitong pagkikita nyo. Unless, puntahan mo ang magaling na lalaking yan sa bahay nila. Naiiling na kausap ko sa babae kahit hindi naman niya ako naririnig. Nang dumating na ang in-order ko, ay agad akong ininom ng juice at napangalahati ko ang laman. Nang muli kong tiningnan si Gabriel, ay nakatayo na ito, pati ang babae at mabilis na lumapit sa akin. Aalis kami at hindi ka pwedeng sumama, Olivia. Dito ka na lang at hintayin mo si Lincoln dahil pinapunta ko siya para may maghatid sa'yo pabalik sa bahay. Nito sa akin. Agad akong napatayo sa kinauupuan ko. Ngunit bigla rin akong napaupo na makaramdam ako ng pagkahilo. Anong ipinalagay niyo sa waiter sa ininom kong juice? Nang hihinang tanong ko sa kanila. Huwag kang mag-alala at hindi nakakalaso ng inihalong gamot ng waiter sa inumin mo. Pampatulog lang yon, kaya maya-maya lang ay makakatulog ka na mahimbing dyan sa upuan mo. Nakangising sagot sa akin ng babaeng kasama ni Gabriel. Let's go, Mitch. Aya ng binata sa kasama nito. Nakangising tinapunan ako ng suyap ng babae
bago to sumunod kay Gabriel. Damn you, Gabriel. Nanghihinang mura ko sa binata. Sinubukan kong tumayo, ngunit muli lamang ako napaupo. Namimigat ang aking mga talukap ng mata, pati na rin ang aking katawan. Inaantok ako, ngunit pilit ko itong pinaglalabanan. Sa wakas, ay natsambahan din namin ng vulnerable ang matapang na bodyguard ni Gabriel Villatore. Wika ng isang lalaki na lumapit sa akin. Pilit kong ibinulat ang aking mga mata para tingnan ang mukha ng lalaki nagsalita. Hindi lang pala to nag-iisa, dahil may mga kasama to. Nakita ko may hawak na patalim ang lalaki nagsalita at malawak ang pagkakangisi sa akin. Pagkatapos ka naming paslangin, ay isusunod naman namin si Gabriel. Nakangising sabi naman ng isang kasamahan nito. Naikuyom ko na lang ang aking mga kamao. Wala akong laban ngayon sa kanila, kaya wala akong magagawa kung pasangan man nila ako ngayon. Isa pa, ay sobrang bigat na taga ng talukap ng aking mga mata, kaya ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Ngunit bago ako pumikit, ay nakita kong itinaas ng lalaking hawak nito para undayan ako ng patalim. Ipinaubaya ko na lang sa aking kapalaran ng buhay ko. Kung hanggang dito na lang ang buhay ko, ay wala akong magagawa. Sa kabilang banda, nagising ako sa loob ng isang puting kwarto habang may benda ang aking kaliwang braso. Sa pintuan ng kwarto ay naroon sina Deo at Ninong na seryoso nag-uusap sa mahinang boses. Kahit mahina ang boses nila at hindi ko gaanong naririnig, ay naiintindihan kong usapan nila at naihinuha ko na tila may pinagtatalunan ng mga to. Tumikhim ako na mahina para kuhanin ang kanilang atensyon. Sabay silang napalingon sa akin at parehong napalapit na makita nilang gising na ako. Olivia, mabuti naman at gising ka na. Kamusta pakiramdam mo? Nag-aalala ang boses sa magkasunod na tanong ni Deo. Ano nangyari? Bakit nandito ako sa ospital at may bendang aking kaliwang braso? Agad kong tanong na biglang naguluhan. Nagkatinginan ang dalawa sa harapan ko at parehong kumunot ang noo. Kami nga ang dapat na magtanong sa'yo kung ano nangyari sa resto na pinuntahan mo. Ani Ninong na hindi pa rin nawawala ang pagkunot ng noo. Anong ginagawa mo roon sa oras ng iyong trabaho? At alam mo ba, kung hindi nakita ni Deo na papaslangin ka ng lalaking yon, ay siguradong hindi ka sa hospital bed na kahiga ngayon, kundi sa loob ng morgue? Mabuti na lang at naisipan ni Deo na pumasok sa resto na yon, kaya niya nakita ang balak gawin sa'yo ng lalaki. Yun nga lang ay nasugatan ka pa rin sa braso. Pero pasalamat ka at naplis lang ang nangyari. Paninermon sa akin ni Ninong. Maya-maya pa ay saka ko naalala nangyari sa loob ng resto bar. Naikuyom kong aking mga kamao na maalala kong ginawa sa akin ni Gabriel, kasabwat ang bagong girlfriend nito. Sa ginawa nito sa akin, ay wala na akong balak pang bumalik bilang bodyguard nito. Bahala siya sa buhay niya. Ano ba kasing nangyari, Olivia? Usisa ni Deo. Tell us what happened. Padyok nito. Ang magaling ni Gabriel na yon, isinama niya ako sa resto bar para makipagkita sa bago nitong girlfriend. Tapos pinalagyan pala ng kasama nitong babae sa waiter ng pampatulog ang juice na iniinom ko para makaalis sila nang hindi ako kasama. Nagtatagi sa mga ngipin ko habang ikinukwento ko sa kanila ang nangyari. Walang hiyang Gabriel na yon, sumusobra na siya. Hindi ba niya naisip na posibleng malagay ang buhay niya sa panganib dahil sa kagagawa niya? Nagpipigil na galit ang wika ni Deo. Hayaan na lang natin siya. Kung talagang ayaw niya ako maging bodyguard, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko. Hindi ko na naituloy ang dapat kong sabihin dahil biglang may kumatok sa pintuan. Bumungad sa amin si Senator Greg Villatore na ama ni Gabriel. Madilim ang mukha nito at mukhang galit na galit. I'm very disappointed with you, Olivia. Kaya pinagpilitan ko na ikaw maging bodyguard ng anak ko dahil akala ko ay iba ka sa mga bodyguard niya. Akala ko matino kang pulis at kaya mong protektahan ng anak ko. Alam mo bang inambush siya daan ng anak ko? At hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Habang ikaw ay nagpakalasing sa bar? Kapag hindi magising ang anak ko, papanagutin kita sa ginawa mong kapabayaan sa trabaho mo. At magmula ngayon,
ay tanggal ka na bilang bodyguard ni Gabriel. Galit ang wika nito sa akin. Hindi ako makapagsalita sa aking nalaman. Kung ganon, ay inambush pala sa daan ng binata nang umalis to kasama si Mitch. Kahit na alam kong kasalanan ni Gabriel ang nangyari, ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala rito. Napakuyom ang mga kamao ni Deo nang marinig ang mga sinabi sa akin ng ama ni Gabriel at hindi nito napigilan ng sariling sagutin ang senador para ipagtanggol ako. Mr. Villatore, magdahan-dahan po kayo sa pagsasalita. Walang kasalanan si Olivia sa nangyari sa anak mo. Alam mo bang muntik na rin mapas ng kaibigan ko dahil sa ginawa ng anak mo? Kung hindi ko siya naabutan, ay tiyak na hindi mo na siya makakausap at masesermonan ngayon dahil sa morgue mo na siya makikita. At kasalanan yun ng responsable mong anak. Kaya kung ano man ang nangyari kay Gabriel ngayon, ay karma yun dahil sa ginawa nila ng girlfriend niya kay Olivia. Tama na yan, Deo. Hayaan lang natin sila. Saway ko sa kaibigan ko. Hindi sa ayaw kong ipagtanggol ang aking sarili, kundi nangyari na ang nangyari at hindi na yung may babalik pa. Sabihin mang kasalanan ni na Gabriel at Mitch ang nangyari sa akin, ay hindi pa rin may tatanggi na may kasalanan din ako sa nangyari. Bilang bodyguard ni Gabriel, ay dapat nag-ingat ako, kaya hindi ko rin masisisi ang senador kung magalit ito sa akin. Ang inaalala ko ngayon ay ang kalagayan ni Gabriel. Kahit nagalit ako rito, ay hindi ko pa rin ninanais na mawala to sa mundo. At bakit naman natin hahayaan sila, Olivia? Hayaan mo na lang na isipin ni Mr. Villatore na hindi mo ginawa na maayos ang trabaho mo? Kayong anak niya ang may kasalanan sa nangyari. Inis na boses na sagot sa akin ni Deo. Alam ko kung ano nangyari sa loob ng resto bar dahil sinabi na sa akin ni Mitch. At gusto niyo baliktarin ang mga nangyari para makaligtas sa parusang babaeng yan. Galit at mariin ang boses na wika ng senador. Ngayon ko naisip na tiyak puro kasi nangalungan ang mga sinabi ng babaeng yun kay Mr. Villatore. Kaya galit na galit to sa akin. Greg, matagal na tayo magkaibigan at kilala mo ko. Kaya tong inaanak kong ibinigay kong bodyguard para sa anak mo, kahit na ayaw niya. Dahil alam kong kaya ni Olivia na protektahan ang anak mo. Pero kung anak mo mismong ayaw protektahan siya, ay wala akong magagawa. Inaalis mo sa pagiging bodyguard ni Gabriel si Olivia? Go ahead! Hindi ako tututol. Dahil hindi ko rin hahayaan niya muling malagay sa panganib si Olivia dahil sa pagiging pasaway ng anak mo. At hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi sa'yo ng babaeng kasama ni Gabriel. Pero itong tinitiyak ko sa'yo, hindi totoo mga sinasabi ng babaeng yung tungkol kay Olivia. Pahayag ni Ninong na bagamat malumanay ang pagsasalita, ay mararamdaman pa rin ang otoridad sa boses nito. Hindi ko na alam kung sino nagsasabi ng totoo, Sandro. Ang mabuti pa, hintayin natin na magising si Gabriel para malaman natin ang totoo. Anang senador na bahagya nang nabawasan ng galit sa muka. Saglit niya akong tinapunan ng tingin bago lumabas ng silid. Dalawang araw lang inilagi ko sa ospital at hinayaan na ako ng doktor na ma-discharge. Samantalang hanggang ngayon ay wala pa ring malay si Gabriel. Gusto ko itong galawin, ngunit alam kong hindi ako papayagan ni Mr. Villatore na bisitahin ang anak nito. Hindi rin naman ako makakapasok ng palihim dahil may dalawang malaking lalaki na kinuhang senador para magbantay sa anak nito. At kung hindi ako nagkakamali, ay sila na ang magiging bodyguard ni Gabriel kapag nagising to at gumaling. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng pagbigat ng aking puso. Hindi ba't ito rin naman ang gusto ko? Ang makaalis bilang bodyguard ng playboy na yon. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Mula sa hinihigaan kong kama, ay mabilis akong bumangon at lumabas ng bahay para pumunta sa mansyon sa mga Villatore para kuhanin ng mga gamit ko. Mas mabuti ngayon kukuhanin ng gamit ko habang nasa ospital pa si Gabriel. Hindi ko rin kasi alam kung ano mararamdaman ko kapag magkita kami. Magkahalong galit, pag-aalala at pakiramdam na hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Nalilito ako, kaya mas mabuting makuha ko ng mga gamit ko para wala nang rason na magkita pa kaming dalawa.
Pagpasok ko sa loob ng mansyon, ay agad akong dumiretso sa ginamit kong silid at inilagay sa maleta ang mga damit ko. Nang matapos, ay mabilis akong bumaba sa hagdan at naabutan ko sa sala si Ivy kasama si Mitch na galit na makita ako. Ang kapal niyo mukha nito para magalit sa akin? Kayong ito may kasalanan sa nangyari. Anong ginagawa mo rito sa bahay ni na Gabriel? Galit na tanong sa akin ni Mitch na lumapit pa sa akin. Sa halip na sagutin ko ang tanong nito, ay nilagpasan ko lamang to at kinausap si Ivy. Kinuha ko ng mga gamit ko, Ivy. Aalis na ako. Paalam ko rito. Tumango lang to at hindi nagsalita. Ngunit nakabaka sa mukha ang lungkot. Hoy babae! Kinakausap kita. Kaya wag mo akong talikuran. Sigaw sa akin ni Mitch. Humabol to sa akin at mariing hinawakan ng aking braso. Hindi ko na pinipigilan pang aking sarili at hinarap ko siya at sinalubong na malakas sa sampal sa pisngi. How dare you para sampalin ako? Hindi mo ba alam na ako ang girlfriend ni Gabriel? Nanlilisik ang mga matang sigaw nito sa akin habang hawak ang nasaktang pisngi. Pasalamat ka nga at sampalang ginanti ko sa ginawa mo, Mitch. Sa susunod na hawakan mo ko, hindi ka na makakalakad pa. Naiintindihan mo? Banta ko rito habang nanlalaki ang mga mata. Tila nakaramdam naman to ng takot sa sinabi ko dahil bigla tong napaatras ng ilang hakbang. Girlfriend ako ni Gabriel at kapag nagising na siya, isusumbong kita sa kanya. Mangiyak-ngiyak na sabi nito. Nakaismid ako sa sinabi nito. Mukhang hindi mo yata kilalang boyfriend mo. Kawawa ka naman. Naiiling na sabi ko rito. Mukhang wala tong kaalam-alam. Isang linggong pag-ibig na reputasyon ng binata. Pagkasabi ko na yon, ay apologetic na sinuryapan ko si Ivy na bahagyang ngumiti lang na para bang sinasabi nito na tama lang ang ginawa kong pagsampal kay Mitch. Habang hilang aking maleta, ay tuluyan na ako naglakad palabas ng pintuan. Gising na raw po si Sir Gabriel, Ma'am Ivy. Kakatawag na ngayon ng ama mo para ipasabi sa'yo magandang balita. Nasa may pintuan na ako nang marinig kong ibinalitang yon ni Sonia kay Ivy. Nakaramdam ako ng saya nang malaman ko yon. May ngiti na sa aking mga labi nang ipagpatuloy kong aking paglalakad palabas ng bahay ng mga Villatore na kahit kailan ay hindi ko na muling mapupuntahan dahil wala nang dahilan para bumalik pa ako rito.